Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay pumunta si Kalingap Edu sa bahay nila Ate Viancy. Excited na excited si Kalingap Edu na sunduin si Viancy dahil bago ang kanyang kotse. Saan naman kaya ang punta ng Team EDSI ngayong araw? Pagkarating kila Viancy ay bumaba muna ng kotse si Kalingap Edu at pumunta na sa kanilang bahay. Excited na excited siyang mapuntahan si Viancy para na rin matry niya ang kanyang bagong kotse. Kahit agad. Pagkakita ni Kalingap Edu kay Viancy ay talagang napakaganda talaga ng dalaga. Mayroon siyang suot na napakagandang damit at ready na siya sa pag-alis nila. Bago sila umalis ay nag-bless muna si Kalingap Edu sa mga magulang ni Ate Viancy. Pagkapunta naman nila ng kotse ay nagulat si Viancy dahil nga may bago ng kotse si Kalingap Edu. Uy, bakit ka nandyan? Dito ka dapat sa driver's seat, no? Ay, hindi pwede. Sino kakausapin ko dito? Paano naman ako dito? Para ako ditong walang kasama. Okay na po ako dito. Ako hindi ako okay. Gusto kitang katabi. Bihira na nga lang ko eh. Dito ka na. Dito tayo. Alam mo, mas maganda ang view sa unahan. Tara. Makikita ko naman po. Tara na nga. 기다렸어요. 오랜 시간을 밤이 지나고 빛이 쏟아지게. Medyo nahihiya nga si Viancy kay Kalingap Edu dahil ngayon lang sila magkakasama sa isang kotse. Bukod dito, nahihiya din siya dahil gusto ni Kalingap Edu na magkatabi sila sa front seat. Ngunit dahil sa pagkamapilit ni Kalingap Edu ay napilit niya rin si Viancy na umupo sa harapan. Ito yata ang kanilang unang beses na magsasama sa isang kotse nang wala silang ibang kasamang ibang kalingap. Kaya naman, ramdam talaga ang tensyon at nagkakahiyaan pa sa isa't isa. Hindi ka yata marunong. Para safe ka. Patay mo ano eh. Iniisip ko lagi kalagayan mo. Napaka-sweet ka talaga, no? Ready ka na? Ready ka na rin ba makita ang driving skills ko? Huwag ka maganda. Hindi naman tayo... Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap Edu dahil kung kanina ay tinulungan ni si Viancy na buksan ng pinto, ngayon naman ay tinulungan niya si Viancy na ilagay ang kanyang seatbelt para daw sila ay maging safe sa kanilang biyahe. Madami ang hinilig sa kanilang mga viewers dahil napakalakas talaga ng kanilang chemistry. Sa akin kapag nagbibilisan ka. So, ano ba ang pwede nating gawin habang nagbabiyahe? Para di naman ako dito maboard at antukin. Kasi baka ako dito magkatulog. Di mo ako kinakausap eh. Di ka naman dyan natatakot? Kinakabahan sa aking driving skills? Medyo po. Medyo. Ito, tatakutin kita lalo. Nakita mo yun? First time ko ginawa yun. Nag-overtake ako sa truck. Nabilib ka ba? 지금이란 순간에 Dapat Napakamapagbiro talaga ni Kalingap Edu, pero kahit ganon ay sinisigurado niya pa rin na safe sila ni Viancy na makakapunta sa kanilang paroroonan.
Kitang-kita naman na kahit nahihiya si Viancy, ay ine-enjoy din nila talaga ang biyahe dahil silang dalawa lang ang nandun. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon ay nagkaroon sila ng isang problema. Sa akin ka lang kasi tumingin. Sa akin ka lang tumingin para matigal yung lahat ng takot na nararamdaman mo. Dito ka tumingin. Ay, ano plastic po kayo, Kuya Eds? Bakit? Nasusuka ka? Hala. Teka lang. Huwag ka susuka sa kotse ha. Kakalinis lang natin ito eh. Ay, teka lang. Tiisin mo muna yan. Kaya mo pa ba? Malapit na muna tayo eh. No. Ilang minuto na lang to. Lumurin mo na muna. Ay, sorry. Paano ka masusuka niyan? Tayo dito. Sabihin mo lang sa akin kung di mo na kaya. Bababa kita. Ayun na nga na problema na nga si Kalingap Edu dahil hindi nga pala sanay na bumabiyahe si Viancy. Kaya naman si Viancy ay parang nasusuka na. Kinakausap niya lang si Viancy upang pag-aanin ng kanyang kalooban para hindi ito matuloy sa pagsusuka niya. Pero sinabi niya din na kung hindi talaga kaya ni Viancy ay titigil muna sila. Kahit na late na sila sa kanilang appointment ay sinisigurado niya pa rin na komportable si Viancy kaya binabagalan niya ang kanyang pagmamaneho. Buti na lang maya-maya ay nakarating na sila sa kanilang pinuntahan. Nakarating din. Ano? Okay ka lang? Hindi ka na nasusuka? Masakit ang ulo mo? Medyo? Saan sumasakit? Dito ba? So what's your feelings? The city's screaming when you're coming home tonight. Okay na. Tara. We're living quick in this world. Ang lakas talaga magpakilig ni Kalingap Edu, sinasadya niya man ito o hindi. Nandito na nga sila ngayon sa isang dental clinic dahil ipapaayos na nila ang ngipin ni Viancy. Ito ay ipapabrace na nila dahil nga sa nakuha nilang 60,000 noong nakaraan. Ano? Wala ka, bubunga eh. So yung pastahan is 1, 11, 12, 13, 14. Mag-braces, kailangan mapastahan muna yung 14 ng ngipin. And then may isa siyang kailangan din bunutin. Pagkatapos nilang pumunta sa kanilang dental appointment ay dumiretso na sila sa bahay ni Kalingap Rab dahil ginabi na sila. Pumunta sila doon upang magbukas ng mga packages na pinadala ng supporters para kay Viancy. Grabe at umulan na naman ng blessings kay Viancy dahil ang daming pinadala sa kanya na mga pang negosyo kagaya ng mga Tupperware, iba pang pangluto at ang iba naman ay para sa kanilang lahat na Kalingap team. Nagpadala ang kanilang supporters ng napakaraming sapatos para sa bawat isa sa kanila. Meron na naman ngang couple shoes ang dalawa. Pagkatapos nila magbukas ng lahat ng package ay pumunta na si Kalingap Rab kay Viancy upang ibigay ang 20,000 na pinigay ng kanilang supporters para pang start-up sa kanyang negosyo. Napakamahiyain ni Viancy kaya naman nagulat ang lahat noong bigla na lamang siyang umiyak. Pa po ng puhunan na nagkahalagang 20,000 pesos. Ayan. 20. Iyak na si Viancy, oh. Iyak na kasi di niya alam kung gagawin. Di kasi siya sanay ng may nakakatanggap ng ganitong blessings. Di siya sanay. Sensya na ka. Ha? Bakit ka Viancy na luluha? Bakit? Hindi po ako makapaniwala po na ganito po kadami yung mga blessing na madating po sa amin. Marami. Tapos po yung brace pa po na Parang sa,
Parang naka-overwhelm, no? Okay lang yan at deserve mo naman yan. Kasi may nakita silang something sa'yo na kabaitan, kaya ganun. Basta huwag ka lang magbago kung ano ka, ganun ka pa rin, ano? Kahit maraming biyayang dumarating. Okay. Dahil sa bait ni Viancy ay marami ang naantig ang puso sa kanyang istorya. Kaya naman marami ngayon ang tumutulong sa kanya upang pagaanin ang kanyang buhay. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!